Ang repre na ito mga kaibigan. Gigil na gigil ang mga tito at lolo nyo dito kapag nakita panigurado. Yung tipong gustong gusto ng tuktukan ng pet ng palanggan at suksukan ng siling labuyo ang tumbong. I-clickbait ng tawas paltan ng oxalic ang deodorant nito at sampalin ng electric pan ang nguya-nguyaan. Ito ay sa kadahilan ng medyo bastardo at talaga namang nakaka-high blood kung mag-repre ito sa laban mga kaibigan. Yung tipong parang may kinikiling ang sinamahan ng pustang kamag-anak kapag nasa laban. Kagaya na lamang na naging laban ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao kontra kay Antonio Margarito. Bugbog sarado na ang nguya-nguyaan ng tinigurang buhawi ng Mexico na tila ayaw pang ipatigil ng hinayupak na referee ang laban kahit na basag-basag, bukol-bukol at parang dinaanan na ng karitong may sakay na elepante ang mukha ng mayabang na Mexicano na parang gusto pang makabawi ng animal na referee at makalaki punch kay Manny si Margarito upang ito ay ipatalo. Sinesenyasa na nga ni Manny ng tingin kasi napakadelikado na ng estado ni Margarito. Mahiya mo pinagpulungang hampasin ng mga tiyanak ng upo at labanos na ang mukha May goiter at kulani na sa pisngi. Tapos duguang-duguan pa na talaga namang nakakabahala. Bigyan ng pagsusunyan. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ng kampana dyan sa tabi para bueno mano ka palagi sa mga bago kong upload. Isa pa nga po sa laban na talaga namang nakapagpa-high blood at nakapagpalakas ng bentahan ng amlodipine sa butika ang naging laban ng ating pambansang kamao. Sanoy isa sa pound for pound king at legendary boxer ng Mexicano na walang iba kundi si Marco Antonio Barrera alias Babyface Assassin na naging daan din sa ating nag-iisang pambansang kamao upang makilala sa larangan ng boxing at magsimulang umalingaw-ngaw ang pangalan nito. Hindi naging maganda ang trato ng tinaguriang Babyface Assassin dito mga kaibigan dahil tila chineripik lang nito ang ating pambansang kamao at balak gawing pampatabang bulati lamang sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Sinabi pa nga nito sa kanyang interview na hindi daw niya kilala si Pacquiao at wala daw dapat ikatakot ang kanyang mga kababayan dahil wala naman daw kay special at masyadong maliit daw ang galamay at height ni Pacquiao. Ayon pa nga sa mga prediksyon ng mga boxing analyst, malabo pa daw sa sabaw ng bangbang at sabaw ng puset manalo si Manny kay Barrera. Kumbaga, 90% ay pupulutin daw si Manny sa kangkungan at 10% lamang ang kanyang pag-asang manalo. Kahit nga po sa mga online betting site mga kaibigan, talaga namang nakakabastos ang tayaan. Ang piso mo tatamang 1,000 para kay Pacquiao na para bang sinasabing mahinang nilalang lang ang ating bidang pambato. Kaya naman, imbis na panghinaan ng loob ang ating pambansang kamao mga kaibigan, ay nag-ensayo ito ng nag-ensayo. Nag-training ito ng 36 rounds kada araw. Sa sparring grabe, mahiya mo kalabaw na nakaka-Pico Black, Cobra, Trobo si Manny. Nakakamatay ang training. Kaya naman sa mismong laban, nangyari ang hindi inaasahan ng mga mapanghusgang ibang lahi. Sa mismong araw ng laban, wala kang maririnig na hiyawan kay Pacquiao mga kaibigan. Puro Barrera na talaga namang nakakapanghina ng loob kapag ikaw ang lalaban. Ngunit ginitian lang ito ng ating bida at hindi nagpasindak. Dito na rin bubungad ang nguya-nguyaan ng nakaka-high blood na referee na si Lawrence Cole na tirador ng sinigang na gagamba. Ang plastic ng nguya-nguyaan mukhang matinong siraulo Anyway, sa unang round, nagkakasukatan kagad ang dalawang mandirigma. Hanggang din ng paa ng ating bida mga kaibigan. Ang tindi ng footwork.
Samantala, wala pang kalahating minuto, natumba agad ang ating bida mga kaibigan dahil naapakan ni Barrera ang paa ni Manny. Ngunit ang nakaka-bad trip dito mga kaibigan ay binilangan ito ng referee kahit na paulit-ulit ng sinabi ni Manny na nadulas lang siya sa balat ng kamote at kitang kita din naman na nakatayo agad ito. Kaya sa bad trip ay mas lalong nag-init si Pacquiao. Round 2. Ang tindi ng head movement at footwork ni Manny mga kaibigan. Parang may spring ang paa oh. Pagmasdan yung maigi. Mahiya mo si Bugs Bunny oh. Round 3. Kahindik-hindik na suntok ang tumama sa tinaguriang babyface assassin ng Mexico mga kaibigan na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito na binilangan naman agad ng referee. Akala ko di bibilangan nakahamba na sila Buboy at Freddy Roach ng silyang gawa sa kamote at lamesa. Hahampasin naman talaga siya pag sinabing hindi knockout Round 4. Tila nabahag na ang edits ng Noy champion na si Barrera mga kaibigan. At tila binago ang kanyang style. Gumagamit na ito ng footwork at jab para hindi makapasok ang ating pambansang kamao sa kanyang depensa. Ngunit sadyang malako na yung ganador ang galawan ng ating pambansang kamao. Mahiya mo kalabaw na kompleto sa vitamin sa tulog oh.
Round 5, puro atras na lang ang champion mga kaibigan. Na mahiya mo i-bike na ang andar, paatras lang. Samantalang si Manny naman ay parang si kamatayan. Hindi nilulubayan si Barrera. Round 6, kontrolado na ni Manny ang pace ng laban. Samantalang si Barrera naman ay puro counter at abang na lang ang ginagawa dahil sa takot. Puro kombinasyon naman ang iginaganti ni Manny na nanggagaling sa kung saan saang kalawakan at anggulo. Samantala, bago matapos ang round ay muli na namang bumagsak si Barrera. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan ng animal na referee na talaga namang nakakahinala. Dahil kung ating titignan maigi ay malinaw na malinaw pa sa ginbulan na suntok talaga ni Manny ang nakapagpataob dito. On the inside, hit low, uppercut. I called that a slip, and I'll tell you what. Listen, you have to look at the feet. That will show you. That looked like a knockdown. So now there's 2 points to Barrera. Round 7, pumutok na ang kilay ng champion na si Barrera mga kaibigan. Dahil sa diin ng suntok ng ating pambansang kamao na mahiya mo suntok na singbigat ng buong bahay. Kaya naman, ipinasuri muna ito sa doktor bago ipagpatuloy ang laban. Makikita rin kung gaano katatag itong si Barrera mga kaibigan. Talagang di mapagkakaya ng champion talaga ang datingan nito. Malamarmol. Round 8, nakikipag-toe-to-toe na si Barrera kay Manny. Ngunit lamang ang ating pambansang kamao sa bilis at lakas ng patama. Parang robot, walang kapaguran. Round 9, basag na ang kanang kilay ng champion at naliligo na rin sa dugo ang short nito. Kailangan makaisip ng kampo nila upang makasurvive sa malabagyong mga atake ni Manny. Samantala, umatake naman si Barrera kahit na hindi pa handa si Manny at pinaghihiwalay sila ng referee na talaga namang napakadaya.
Round 10, tagas na talaga ng tagas ang dugo sa kilay ni Barrera. At mahalata na rin nating parang nauubusan na ng gasolina ang champion. Samantalang si Manny naman ay parang bago pa lamang nagiinit. Round 11, dito natutuldukan at ipapahiya ni Manny ang lahat ng taong nang maliit sa kanya at papatunayang walang maliit na nakakapuwing. Protesting, but here's Pacquiao and more. Right. Really just getting overwhelmed, and you have to think about it coming back and fighting again. This is bad stuff for him to be taking. The ref might stop it. Hey, Pacquiao all over. Look up the corner. Lawrence crying is thinking about it. Well, they're doing the corner. Finally does it, too. Now it's going to listen to the That's just one ridiculous shot. A guy who's so proud, but Samantala, dahil nga po sa mga maling paghatol ng referee si Lawrence Cole na hindi man lang humingi ng kahit anumang klase ng paumanhin, ay hindi na pumayag ang ating kampo na siyang muli ang kuhaning referee sa mga sumunod na laban ng ating pambansang kamao. Anong masasabi niyo dyan sa referee na yan, mga kaibigan? Paki-comment naman sa baba. Maraming salamat.